So yun, yung goal natin is makalabas tayo sa sa 5D. Ngayon, pag nasa 5D ka na, mag-iba na kasi yung mo, yung level ng yung takbo ng utak mo na minsan akala mo akala mo you are going crazy, but you're not going crazy, you're just waking up. 'Di ba? You're just waking up. Kasi ngayon nasa na tayo Nandoon na tayo sa level na nagda-download na tayo ng mga information. But actually, hindi lang naman siya downloading. Kumbaga, nandun tayo sa level na, tawag dito, remembrance. So, kung dati, di ba, dinilit yung memory natin. So, ngayon, nandun tayo sa level ng remembrance. Naalala na natin yung mga, natin, yung kung saan tayo galing. Naalala natin yung mga dinilit na memory. Kaya nga, di ba, ang sakit ng tao, hindi naman talaga sa physical, kundi ang sakit ng mga tao is tawag nito, amnesia. We are gods and goddesses. Kaya lagi ko nasasabi na, marami rin nagsasabi dyan na we are gods, we are god and goddesses with amnesia. Kasi yun talaga yung totoong sakit ng tao. Ngayon, di ba, merong ding mga healer, merong mga nag-heal, di ba, sa physical, kung ano yung mga, let's say, mga bukod, I'm talking about sa mga let's say, mga Reiki or yung mga nagko-combat sa spiritual, ano pa ba yung ginagawa ilang mga healing na either gumamit sila ng Latin word, ng orasyon, or yung true energy lang. Pero, ikaw may kakayahan ka rin na mag-heal sa sarili mo. Mas yung, kumbaga ikaw yung responsible. Kasi nga, hanggat hindi ka responsible, ibig sabihin, hindi mo pa naalala kung ano talaga yung kakayahan mo, na meron kang kakayahan mag-heal. Ngayon, gagamitin mo yung, dahil nga pinrovide sa atin tong nature, gagamitin mo yung power ng nature para mag-heal. Lalo na kung kung source ka, lahat ng source, ng merong God source frequency, very meron tayong awareness na kaya nating i-heal yung sarili natin. Kaya hindi natin kailangan ng healer. Ngayon, yung mga kailangan lang talaga ng healer is yung mga NPC. Kumbaga, part din sila ng di ba yung mga NPC, sila yung wala silang awareness na pwede pala yun. Na wala silang awareness na pwede mo palang i-heal yung sarili mo. Kumbaga, nagde-depend sila doon sa ibang tao na may kakayahan. Wala silang confidence at tiwala sa sarili nila. So ngayon, tulad yan yung mga nagpapagamot, actually, nasa play na din yan. Nasa play na rin siya. Kumbaga, yung mga gabay mo, let's say, nandoon ka sa yung nakikipag-combat ka, yung mga dyan, yung mga pasyente, na yan, scripted na yan na, let's say yung manggagamot, papadala siya ng telepathy nung bibigyan siya ng telepathy nung spirit guides niya na meron kang darating na mamaya, meron magpapagamot sa'yo. So ngayon, parang magkakaroon ng intuition or magkakaroon ng feeling yung manggagamot na merong magpapagamot sa akin mamaya. So kaya binibigyan ka rin ng ganung sign para sila, 'di ba? Para magkarga na sila, para mag-orasyon na sila, para magpondo na. Yun yung ginagawa ng sa mga level lang yan, yung mga witchcraft na ganyan. And then yung tao naman na may sakit na ipapadala sa yun naman yung mga NPC na kasama na rin sa script. Parang yung kumbaga nasa isang play ka, let's say pumasok ka sa isang dimension, kasi meron tayong choice, yun tawag natin na free will. Meron tayong free will dito. Lahat ng gusto natin gawin, pwede yun. Kumbaga, everything is permissible. Everything is permissible but not beneficial. Kasi parang bibigyan ka dyan ng choice. Kasi nandito tayo sa energy game, diba? So, bibigyan ka dyan ng choice ng Matrix. So, sa choice na yan, para siyang door. Ngayon, ikaw nang bahala dyan kung yung door na yun is papasukin mo or hindi. So, yung door na yun, yung choice na, kaya nga, every choice na pipiliin mo, so meron yang consequences, di ba? Kung ano yung mga decision mo sa buhay. Kaya kailangan maging mindful ka. Magkaroon ka ng awareness, magkaroon ka ng discernment. Anong meaning ng discernment? Si Teacher Job. Teacher Job ni Irene.
Discernment, diba? The ability to judge well. So, kailangan magkaroon ka ng ability to judge well. Ngayon, the more na nagkakaroon ka ng clarity, the more na nagkakaroon ka ng awareness, nag-raise ka ng frequency. So, magkakaroon ka ngayon ng clarity kung ano yung mga tamang decision mo sa buhay. Kaya nga importante yung health natin, di ba? Kung hindi healthy yung body natin, so paano ka magkakaroon ng clarity sa mind mo? Kung yung mismong sarili mo is hindi niya let's say, di ba, let's say negative kang tao, so paano mo ma-alchemize, paano mo ma-transform into positive yung mga bagay-bagay, di ba? So kaya yung health natin is very important. Dahil nga doon tayo nagkakaroon ng clarity, nakikita natin yung big picture. So yung dimension na yan, napapasukin mo, pinasok mo yung isang pinto na yan. So para din siyang pumasok ka ng isang, let's say, merong pelikula na combat, spiritual combat. So papasok ko sa isang pelikula na yan. Kumbaga pipirma ka, ano na yan, papasok sa isang kontrata. Ngayon para karang may mga sunduan dyan, tapos yung mga spirit guides mo kasama dyan. Tapos kung sino yung magiging pasyente mo. Tapos yung mga pasyente mo, dadalhin ng pasyente is yung mga soulless din. Kaya karamihan sa mga nagpapagamot, mga soulless or let's say mga NPC, sila yung mga parang mga character din na dadalhin sa isang stage play, pero kasama yung stage play na yun, ang magsiset nun is yung mga spirit guides na. Okay? Magdadala sila ng pasyente. Tapos yung pasyente na yon, pag ginamot tayo during spiritual combat, so mag-a-act na sila doon, kung mag-aarte-arte na sila doon. Pero behind the scene, meron ng mga spirit guides doon. Ganun siya mag-work. So kaya sabi nga ni Shakespeare, di ba, nung lagi ko sabi ni Shakespeare na this whole world is a stage. Dito tayo sa isang stage play to, na yung soul contract mo, you act and play. So aarte ka ng arte dito. Ngayon, yung contract na yon, itong mga nandoon pa rin sa witchcraft na hindi sila makalabas-labas doon. So, kumbaga parang isang dimension yan. Kasi nga may kontrata pa sila doon eh. Hanggat hindi nila nare-realize yung isang bagay na pinagagawa nila, kung ano yung pinasok nila, so hindi sila makakalabas doon sa cage na yon. Kasi prison yun. Parang isang room, isang pelikula yun na hanggat nandoon ka sa dimension na yun, hanggat hindi ka nakaka-realize, hindi ka makakalabas sa dimension na yun. So, ganun siya mag-work. So, yung mga gabay mo, nung nakaraan, di ba, napag-usapan natin yung mga gabay-gabay, na merong gabay na mag-guide lang sila hanggang sa, let's say, hanggang 3D or 4D. Karamihan kasi nasa 3D tsaka 4D. Kaya sabi ko, yung gabay mo, para lang silang mga yaya mo din. Hanggat hindi ka pa nagiging aware, tsaka hanggat wala ka pang connection sa God source mo, kaya lagi ko sasabi na yung reliable connection mo lang is through God, di ba? Kapag aware ka na, kapag na-awaken ka na at na-remember mo na kung sino ka talaga, who you really are, that you are God, you are a representation of God dito sa earth plane. So, ngayon, mas magkakaroon ka na ng trust sa sarili mo. So, hindi ka na magdedepend doon sa mga gabay, di ba? So, yung mga gabay, ano ba yung may